Mahalaga ang wika sa atin sa kadahilanang ito ang tumutulong sa atin upang makipagkomunikasyon sa bawat isa. Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng bawat lugar. Ito rin ay ang simbolismo tungo sa pagkakakilanlan ng bawat individual. Sa pamamagitan ng wika ay nailalabas o napapahayag natin ang ating mga emosyon at saloobin, masaya man ito o malungkot. Ginagawa natin ito sa pamamaraan ng pagsusulat, pagkikipagtalastasan at iba pa. Ang ating wika ay may iba't ibang variety. Ito ay sanhi ng pagkakaiba ng uri ng lipunan na ating ginagalawan, heograpiya, antas ng edukasyon, okupasyon, edad at kasarian, at uri ng pangkat etniko na ating kinabibilangan. Dahil sa pagkakaroon ng heterogeneous na wika, tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang variation nito. At dito nag-ugat ang mga variety ng wika ayon sa pagkakaiba ng mga individual. Dahil ang mga tao may pagkakaiba, maging sa pagbigkas at pagsasalita ng wika ay nagkakaroon din ng variety o variety sa wikang Ingles. Sinasaklaw ng variety ng wika ang paraan kung paano binibigkas o sinasalita ng mga tao ang nalalaman nila ang wika. Ang variety ng wika ay dulot ng pagkakaiba ng antas ng edukasyon, hanapbuhay o trabaho, henerasyon ng pagkabuhay o edad, pamumuhay sa lipunang kinabibilangan at maging lokasyon o geografiya ng isang lugar. Ang variety ng wika ay bunga din ng pagkakaroon ng heterogeneous na wika na nabubuo naman ayon sa pangangailangan na paggamit nito na nagbubunga ng variasyon ng wika. Ang pagkakaiba ng pagbigkas sa mga salita ay nahahati sa iba't ibang kategorya ayon sa pagkagamit nito, kabilang ang dialect, idiolect, sociolect, ecolect, ethnolect, Creole, Pidgin at Register. Ang 8 uri ay mahalagang malaman upang matukoy kung paano naiiba ang pagtanggap at paggamit ng iba't ibang uri ng tao sa mga wika at salita.